Mapagpalang araw. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito tayo sa loob ng tahanan ni Nanay Tali. Dito po sa Barangay 104, Sonid, District 1, Tondo, Manila. Kaya po narito tayo upang magdala ng mabuting balita na nakasulat po sa Biblia. Ang pagbabahagi po ng salita ng Diyos ay napakahalaga sa tao. Bakit mahalaga po sa tao yan? Kasi yan ang ating bibigyan pansin. Alam niyo po, ang mga bagay-bagay sa mundong ito mahalaga sa buhay ng tao. Mayroong mahalaga at hindi. Pero ang higit na mahalaga, yung nakasulat sa Biblia, yung turo ng Biblia. Ano po? Yan. Yan po ang ating papaksain. At bago tayo papalaot sa Biblia, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, aming Ama, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Pagkat ang iyong salita ay buhay ng tao, ay buhay namin. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus ng panahon na siya nangangaral ay ito po. 1. May nakalagay dito 1:63. Ganito ang nakasulat. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ito po ang isang pamantayan na totoong matibay na yung salita ng Diyos ay ito po'y nagbibigay buhay. Lahat naman po tayo may buhay. Amen. Pero mas kailangan po natin yung salita ng Diyos. Kumbaga po tayo mga cellphone tayo, kapag lobat na tayo, anong ginagawa? Sinasaksak po sa charger at lalakas uli ang cellphone. Ganon din po tayo. Tayo pong mga tao ay mahina po tayo kasi tao tayo mahina, lalo na po sa mundong ito ng punong-puno ng kahirapan ng buhay. Kaya kailangan natin ang charger. Alin ang charger? Yung kasulatan, ang salita ng Diyos. Amen. Ngayon, ang sabi ni Jesus, yung laman walang magagawa. Totoo naman talaga yun eh. Wala talaga pong magagawa yung laman. Ang laman itong physical, ang tinutukoy niya. Eh bakit? Yan physical, pakainin mo ng pagkain yan, maya-maya, dudumi ka lang. Wala rin. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos. At ang ano pa salita ng Diyos? Ito po ang tutulong sa iyo. Halimbawa, may karamdaman ka, ito tumutulong sa iyo para patuloy na magpatatag sa iyong kalagayan, buhay. Ito po yung magpapatatag sa iyo, yung salita ng Diyos. Amen. Magpapatibay sa iyong pananampalataya. Purihin ng Panginoon. Kaya tandaan niyo po, ang aral ng Diyos napakarami ang naidudulot. Kaya sa isang pagkakataon, ang sabi ni Apostol Pablo, tingnan po natin yung kanyang epistola, no? Anong sabi niya? Basahin ko po. Sa 1:16 ng Roma, anong sabi ni Pablo? Hindi ko ikinahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng bawat mananampalataya. Amen. Unay sa mga Hudyo, gayon din sa mga Grego. Ano daw po? Ikaliligtas. Pag sinabing ikaliligtas, hindi ka pupunta sa apoy ng impyerno, kaibigan. Kasi dalawa po patutunguhan ng tao pagdating ng araw. Isang impyerno at langit. Langit. Saan nyo gusto sa dalawa? Impyerno? Amen. Langit. Kaya makinig po kayo. Sapagkat yung pakikinig ninyo ay meron pong may dudulot na mabuti sa buhay ninyo. Tingnan nyo, sabi ni Apostol Pablo.
sa Roma 10:17. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Kung may mga ngaral tungkol kay no? Tungkol kay Kristo. Yun lang po. Walang ngaral na dala ang Biblia, kundi si Kristo lamang. Tignan nyo pa sinasabi ni Pablo sa unang Korinto naman. Dito sa unang Korinto 1, ganito po nakasulat sa 23. Ngunit ang ipinangangaral namin si Kristo ang ipinako sa cross, isang katitisuran sa mga Hudyo at kamangmangan para sa mga Hentil. Sino pinangangaral ni Pablo? Yung Yesus na ipinako sa cross. Hindi siya nangangaral ng kung ano-ano. Ang pinangangaral niya ay isa lang. Yung Yesus na napako sa cross. Kaya, kapag napakinggan mo ito, dito po nagkakaroon ng pananampalataya ang tao. Sabi ni Pablo sa iyong pakikinig, nagkakaroon po ng pananampalataya. Ang yung pananampalataya yun po ang kailangan ng Panginoong Yesus, yung pananampalataya. Kasi po yun ang magiging dahan papuntang langit. Amen. Wala pong ibang daan Tingnan ninyo. Nang nangangaral po si Panginoong Yesus dito sa babaw ng lupa, anong sabi niya sa ito? Sa Lucas 18:8. Ito po sabi ng San Lucas. Second paragraph. Ngunit pagdating ng anak ng tao, referring to Jesus, anak ng tao, yun po ang title niya. Isang title yan. Kasi pinanganak siya ni Santa Maria na tao. Ngunit pagdating ng anak ng tao, sa daigdig na ito, itong mundo natin, Amen. may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya. Hindi siya pupunta kung saan-saan. Ang pupuntahan niya, itong daigdig kung saan dito nakatira yung tao. Ano nga hanapin niya sa tao? Yung paniniwala mo. Yung pananampalataya mo. Yan ang hanapin ng Panginoong Yesus. Kung naniniwala ka sa Diyos. Amen. Amen. Dapat maniwala po tayo. Kasi po yan ang kailangan bakit yung mga iba naniniwala kahit hindi totoo, pinaniniwalaan? Halimbawa, chismis. Totoo ba yan? Alam niyo naman yung mga chismis, hindi naman lahat totoo. May mga totoo, merong hindi. O ano mahalaga? Yung nasa Biblia. Amen. Ano ba yung nasa Biblia? O maliwanag naman na sabi ni Pablo, sa iyong pakikinig, sabi niya Pakikinig, sabi niya, nagkakaroon ka ng pananampalataya. Kung wala palang mangaral, paano ka ngayon magkakaroon ng pananampalataya? Paano mo makikilala si Jesus kung walang mangangaral? Kailangan meron. At ang aral na dala ay walang iba kundi si Jesus lang. Kaya na sabi ni Pablo, ang pinangangaral namin yung Jesus napako sa krus. Sa Biblia, sino ba yung napako sa krus? Hindi ba yung Jesus? Jesus. Kung walang napako sa krus, sino manunubos ng kasalanan natin? Wala. Kung walang napako, wala tayong katubusan. Kaya nung naipako siya sa krus, yun ang pantubos sa ating mga kasalanan. Amen. Paano kung walang Yesus? Di wala tayong katubusan. Lahat po tayo papunta tayo sa apoy ng impyerno. Wala tayong Pero kung maniwala po tayo sa Yesus na ito, na nasa Biblia, yan ang hinahanap niya. Kaya sinabi niya, pagbalik niya kaya sa mundong ito,
Meron kaya siyang matatagpuan? Ikaw kaibigan nanonood ng video ito, ano sa tingin mo? May pananampalataya ka kaya? Amen. Alam niyo, pag sinabi niyo may pananampalataya kayo, meron kayong pagsunod. Hindi pwede yung maniwala lang kayo, pero wala kayong pagsunod. Tingnan niyo po yung Biblia, no? 1:3. Ano, eto nakalagay ha? Tingnan niyo ang sarili ninyo. Dito sa babasahin kong talata, anong sabi niya? Sa 36, 1:3:36. Ang nananalig sa anak kay Jesus may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Pagsunod. Yung narinig mo, yun ang susundin mo, kaibigan. Amen. Yun ang magiging buhay mo na. Ang mahirap, narinig mo na lahat-lahat, ayaw mo pa rin sumunod. Pagkatapos sasabihin mo, kami naman po, mga Kristiyano kami. Paano kayo magiging Kristiyano kung hindi naman kayo sumusunod? Isipin niyo po ito. Maging sa pamilya po, sa loob ng tahanan, Amen. sino ang kinatutuhan ng inyong mga magulang sa inyong mga anak? Hindi po ba yung masunuring anak? Doon natutuwa ang magulang natin. Ay, itong anak kong ito, masunurin ito. Kahit anong pagawa ko, ginagawa niya. Amen. Paano naman yung tamad na anak? Walang pakinabang doon. Hindi masaya yung magulang mo kasi hindi ka maasahan. Kaya tatandaan nyo po, yung sumusunod, yan pong importante. Kung meron kayong pagsunod. Kapag wala kayong pagsunod, anong sabi ng kasulatan? Mananatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Galit ba ang Diyos? Opo, galit. Kanino galit? Yung ayaw sumunod. Kaya sabi ni Pablo doon sa Roma 10:17, yung pananampalataya mo, nagsisimula yan kapag merong nangangaral at ang aral ay about Jesus Christ. Ibig sabihin, yung aral ni Jesus ang dala. Amen. Yung dala. Tingnan natin. Ang Panginoong Yesus bago siya umakyat sa langit, ito ang bili niya sa kanyang mga halagad. Kung tawagin ito dakilang tagubilin Ang sabi niya po rito, dito sa Mateo 28:16, ang 11 alagad ay nagpunta sa bundok Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Pansinin niyo po, 11, wala na po si Judas. Kasi si Judas po, nagpakamatay na siya rito, Naghudas na, kaya Judas. Anong ibig sabihin ng Judas? Traidor. Tinraidor niya po ang kanyang master o ang kanyang Panginoon na si Jesus. Binenta niya ng 3 pirasong pilak. Then later on, hindi niya rin pinakinabangan yon. Isinolis doon sa mga nagbigay at sabi ng nagbigay, hindi sa yan. Okay. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Yung bundok na ito, yung Galilea, sabi ni Jesus, doon ko sila magkita-kita. Okay? 17. Nang makita nila si Jesus, sinamba nila. Kita nyo, sinamba si Jesus. Di Diyos si Jesus. Kapagkat sa Biblia, ang sasambahin mo lang ay ang Diyos. Di Diyos si Jesus. Hindi po siya ang ama, siya po yung anak. Bagamat may ilang nagalilangan, 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ng lahat ng kapangyarihan sa langit at lupa. 19, kaya tumayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Anong sabi sa 20? Turuang sumunod sa lahat ng ipinagutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Anong sabi?
at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Yung lahat ng utos ng Panginoong Yesus ituro sa tao at yun ang ipasunod. Amen. Kaya pag nakikinig ka, kaibigan, yung narinig mo, yun ang susundin mo, yun ang magiging buhay mo na. Hanggang kailan? Hanggang mamatay ka, kaibigan. Ang pagsunod kasi hanggang kamatayan, kasi si Jesus, ayon kay Apostol Pablo, siya'y sumunod hanggang kamatayan. Tingnan natin Kaya ang magiging pagsunod natin hanggang kamatayan din kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Pilipos chapter 2. Anong sabi? 5. Magpakababa kayo tulad ng kay Kristo Jesus. O 6. Kahit si Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. 7. Sa halip ko sa niyang binitawan ng karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya tulad sa isang karaniwang tao. 8. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan, hanggang kamatayan sa krus. Anong pagsunod ni Jesus? Hanggang kamatayan sa krus. Di po ba sa kasaysayan, namatay sa ibabaw ng krus Opo. Di ba? Pinako siya, saka siya sinibat sa tagiliran. Sino namang hindi mamamatay? Hirap na hirap ka na, nakapako yung dalawa mong kamay. Paano ka lang makakalis sa krus? Yung dalawang paa mo, pinagpatok, pinako rin. Kaya namatay siya sa krus. Anong sabi niya? Yung kanyang pagsunod sa kanyang ama hanggang kamatayan. Kaya tayo, siyempre hanggang kamatayan din po. Kapag tayo po ay sumunod hanggang kamatayan na, yung iba ayaw nilang sumunod ng hanggang kamatayan kasi po, hindi daw nila magawa. Ba't hindi mo naman magawa kung mahal mo talaga ang Panginoon? Kasi nga po, maraming dahilan. Halimbawa, may mga bisyo. Napakahirap takasan ng bisyo. Pero ayaw mo ba matatanggal ang bisyo mo, kaibigan? Di ba kapag ang isang pamilya, meron silang isang anak na puno ng bisyo. Pag nawala yung bisyo sa anak, hindi ba natutuwa yung magulang? Amen. Ay, ang anak ko, salamat sa Diyos, wala na siyang bisyo. Di ba ganon? Kanya lang ang mga ibang tao, ayaw po nila kasi nga may bisyo sila. Kaya sinasabi nila, napakahirap namang sumunod. Anong mahirap? Tingnan mo naman si Apostol Pablo. Anong sabi niya? Dito sa unang Korinto chapter 11. Tingnan po natin ang sinabi ni Pablo. Tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Hanggang kailan ang pagsunod ni Pablo? Hanggang kamatayan din po. Amen. Hanggang kamatayan. Hindi siya bumitaw kay Jesus. Kaya pinangangaral niya, si Jesus napako sa krus. Si Pablo, dinapako din po sa krus. Kanya lang, hindi krus. Pa-X yung krus, ginawang X. Imbis na kagaya ni Kristo na krus, isa naman, ang iniling niya, pa-X. Hanggang kamatayan sa X na puno. Sa ano po, kay baby po yun. Yung gumanon yung kamay niya. Siguro tinignan niya kung naka sa video. Okay. Ganon din po sa atin. Pero wag na natin gayahin yung si Pablo, nagpapako pa sa higis na kahoy. O si Jesus nagpapako sa krus. Hindi na. Basta sa ating buhay ngayon, tiyakin nyo po, ang pagsunod po ninyo hanggang kamatayan. Amen. Hanggang mamatay po. Huwag po tayong magbago. Pangawakan po natin ang gusto, ang aral ng ating Panginoon. Kasi sabi niya, ituro ninyo sa mga tao ang aral ko at ipasunod ninyo. Pag sinunod mo, anong mangyayari? Panguli, bago tayo manalangin. Anong sabi ni Jesus pag sinunod natin?
dito po sa 1-12-49-50. Ganito po nakalagay. Ganito, sapagkat hindi ako nagsasalita sa gana sarili ko lamang, kundi ang Ama nagsugo sa akin na siya nagutos, kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. 50, hatalam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinasasabi ng Ama ang siya kong sinasabi. Kaya kung susundin mo siya, susundin mo ang Ama, at ang magiging resulta, buhay na walang hanggan sa langit. Amen. Napakaganda. Sumunod na lang po tayo para mapalangit po tayo, kaibigan. Ako gusto ko langit kayo. Kayo nanonood ng video. Gusto nyo ba? Nasa inyo po yan. Buhay ninyo yan eh. Salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong liwanag na turo sa amin na kaming mga tao, doon po kami sa utos mo. Sapagkat ang utos mo ay buhay na walang hanggan, ang aming reward. Salamat Amen. po sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. God is good all the time. Kayong mga nanonood ng video, sana meron kayong napulot. Wala naman Amen. pong ukus-pikos ito eh. Ano? Walang ukus-pikos. Kung ano po yung nakasulat, yun lang ang aking binasa. Sana meron kayong natutunan. Ano? I-like ninyo, i-share ninyo, mag-subscribe po kayo. Hanggang dito na lamang. God bless us all. Bye-bye.